NBI Director Melvin Matibag ang huli pong isasalang ng prosekusyon para sa article on threats, no, para tahiin yung kabuuan po ng naging investigasyon ng National Bureau of Reporting. So hindi lang po ito cybercrime investigation katulad ng ginawa po ni Attorney Lotok at ni Agent Kalilong, kundi yung iba pa hong mga ulat mula sa kabuuan po ng opisina ng NBI. No? So yan po yung inaasahan ho natin sa pagsalang po ni Attorney Matibag sa darating pong Martes. Sa darating pong Lunes ay inaasahan ho natin yung pong pagtatanong ng mga senator judges patungkol po doon sa subpoena para sa tax documents, AMLC documents at bank accounts, no, ng mag-asawang Duterte Carpio. So malinaw naman po yung mga binanggit na nung nakaraan. Una, wala ho tayong debate doon sa bank accounts dahil ito po ay malinaw and exception sa bank secrecy law, yung pong pagkakaroon ng impeachment trial. No? So, tingin ko yan po ay malinaw sa ilalim po ng ating mga batas at konstitusyon. Pangalawa, yung usapin po na AMLC documents, ang kailangan ho nating linawin doon at yun din naman ho yung nakalagay sa provision ho na ipinapakita nila, hindi ho totoo yung absolute confidentiality of AMLC. Kasi meron din ho kalangkap noong pong provision na binabanggit ho nila on confidentiality of AMLC, yung pong pagkakaroon ng information sharing mechanisms with other agencies. No? So, ibig sabihin, hindi ho totoo na absolutely hindi ho pwedeng mag-disclose ang AMLC. Ganon din po sa BIR. No? Kasi ito pong mga dokumento pong ito, in ordinary courts, hindi ho Senate Impeachment Court, pwede po itong ipakuha para maisabpina ho so that we can achieve the truth. No? And more importantly, pwede ho itong gawin ng Senate Impeachment Court in pursuance of its constitutional power para ho magsabpina ng mga dokumento at hanapin ang katotohanan sa mga kaso ng pananagutan katulad po ng impeachment. So, I think yan ho basically yung gist noon po magiging talakayan sa mga senator judges sa darating pong Lunes. No? So, puntahan ho natin ho yung confidential funds misuse. No? So, yan na po yung inaasahan ho nating maisasalang hopefully as early as Wednesday. Kung wala naman ho extensive na direct and cross sa darating pong Martes on Attorney Matibag. So, yung confidential funds misuse, ito po yung isa sa mga pinaka-inaantay ng bayan na talakayan at presentasyon po ng ebidensya dahil pag-uusapan ho dito yung mga malalaking mausapin. Pag-uusapan yung Mary Grace Piatos, Milky Sikuya, at iba pa hong mga pangalan na kumuha, tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Mapag-uusapan po dito yung pong mga similar na mga pirma nito pong mga taong ito, kung saan sinabi na parang ilang tao, isang grupo lang ang pumirma para sa mga tao pong ito. Ikatlo, ilalahad din po doon yung PSA report kung saan sinasabi that these particular personalities do not actually exist. They were never born, they were never married, they had never died in the Philippines. No? So, yan po yung ilan sa mga pwedeng mailatag dyan po sa confidential funds misuse. At huli, at pinakamahalaga, yung pagpapakita ho at presentasyon ng Commission on Audit Reports kung saan may pinasosoli na 448 million mula sa pangalawang Pangulo mismo. Una, doon pong sa unang paggamit ng confidential funds ng 2022, 73 million yung pong pinapasoli at nag-achieve na po ito ng finality sa Commission on Audit proper. Ibig sabihin, kailangan na pong isoli personal ng pangalang Pangulo at ng iba pang mga napangalanan doon.
yung pong 73 million. Yung pong balanse ng 448 million ay kung hindi ho sila nag-apila dito po sa kautusan po na ito, kailangan na rin po nilang mag-soli ng pera sa atin pong kabangyaman. So, yan po yung mga inaasahan ho natin sa darating pong mga linggo. Pagka po pinag-usapan na ho natin yung confidential funds misuse. At bakit po ito mahalaga? Mahalaga po ito dahil pera po ito ng tao. Hindi po ito pera ng pangalawang pangulo na pwede ho niyang pagpasyahan kung saan lang po ito pwedeng gamitin. So, minamahalaga po ng House Prosecution Panel na dapat ang bawat piso ng pera ng bayan ay ginagamit sa dapat po niyang pinaglalaanan. At yan po yung basically puso nito po ng confidential funds misuse article. So, yun po muna. Si Kong Ace, kung may dagdag po siya. Hindi na rin ako mag-opening statement dahil napaka-comprehensive naman ang sinabi ni Congressman Terry Ridon. Gusto ko lamang susugan yung kanyang sinabi tungkol dun sa ipinapasabpina ng prosecution panel sa impeachment court yung mga mahalagang ebidensya na ilalatag ng prosecution panel nang sa ganon mapagtibay at mapalakas ang Article 1, no? This is Article 1, no? Yung Article 1 na nakasaad doon sa Articles of Impeachment. So, yes, meron pong sigurong matinding balitaktakan tungkol dyan, but I do believe and appeal, no, na itong mga dokumentong ito, kung gusto nating makita ang katotohanan, ay sana makita natin itong mga ebidensyang ito. Hindi ho ibig sabihin na guilty na ho yung respondent kapag isinabpi na natin itong mga dokumentong ito. Ang ibig pong sabihin nito ay pwedeng suriin ng impeachment court ng mga senator judges itong mga pieces of evidence na sa aming paniwala ay mahalaga para pagtibayin, palakasin ang aming inilagay doon sa Article 1, no? Yung sa tungkol dito sa Article 2 sa confidential funds. Now, going back doon naman sa nangyari nung nakaraang linggo, no? Nakita naman natin sa dalawang testimonya ng aming mga witnesses na ipinakilala at inilatag, hindi pa ho nagigiba, no? Yung credibility ng aming mga testigo. Yung unang testigo inilahad at ipinakita na itong mga videos na ito ay authentic sa pamamaraan na sinasabi ng batas, no? Pangalawa, ito pong ebidensyang inauthenticate ng aming unang witness ay inauthenticate din naman ng panig ng depensa dahil kitang-kita na ginamit din nila itong ebidensyang ito. Dito naman sa pahayag o sa statement na ginawa ni Attorney Jeremy Loto, sinabi niya rito sa kanyang testimonya na meron silang nakitang basihan, no, para makapag-file base sa kanilang investigasyon para makapag-file sila ng 3 counts of grave threats at saka isang kasong inciting to sedition against the respondent. So ito mahalagang makita at matukoy natin sa pamamagitan ng paglalahad ng ebidensya. Kaya nga kami nakikiusap na kung maaari gusto nating makita kung gumagana ba yung ating accountability mechanism sa pamamagitan ng magpapakita ng ating mga ebidensya. Palagay ko mabubuo ang konklusyon sa isipan ng ating mga husgado. So yun lang ang gusto ko idagdag sa sinabi ni Congressman Terry Ridon. All right, we are now ready to receive questions. Ann? Kongs, good morning. Sir, good morning, Sir Ace. Ayon po sa palasyo, wala pa pong natatanggap na request si Pangulong Marcos para sa authorization na mabuksan ang sealed BIR documents. Sinabi din nila na posibleng ang request ay maring manggaling sa House Prosecution o sa Impeachment Court. Sa panig po ba ninyo, maghahain po ba ang House Prosecution ng request kay Pangulong Marcos para sa authorization na ito at hintayin na lamang na ang magiging aksyon ng impeachment court? Sa punto pong ito, mahalaga po nga antayin muna natin yung pong desisyon, no?
ng Senate Impeachment Court, katulad po ng nagdaan ho naming pagtingin, ay hindi naman ho kailangan yung pong authorization ng Pangulo ng Pilipinas for a subpoena to be issued, no? So, antayin lang ho natin yung pagtingin po ng Senate Impeachment Court. So, kung halimbawa, sabihin nila na necessary yung authorization, then it is something that we will consider and then we'll probably comply on, no? So, yun, tingin ko yun yung mas mahalaga kasi para sa isang bagay na pinag-usapan ho natin, BIR doc, kasi totoo lang, hindi lang mo impeachment ito. Do they actually mean na yung pong ordinaryong tao na meron hong halimbawa tax evasion case sa the Department of Justice isasalang sa korte, ibig niyo ho bang sabihin each and every tax case ng ordinaryong tao, hindi ho impeachable official, will require the authorization of the President for these documents to actually be subpoenaed by ordinary courts? I don't think so. Which is why, very important ho, antayin po natin yung pong pagtingin ng Senate Impeachment Court kasi sinabi naman na ho namin, meron hong constitutional power yung pong Senate Impeachment Court to issue subpoenas to get at the truth. You know? So, kung sabihin ho nila, they would want to be on the safe side and would require presidential approval for the unsealing or opening of BIR documents, then that is the time that we will probably have to comply. Ganun din ang aking pananaw, no? Siguro hintayin natin ang desisyon ng impeachment court at marami namang mga remedies, no, na pwede. Ang mahalaga dito is that ang aming panawagan makita ang ebidensya, mailatag ang ebidensya, masuri ng ating mga impeachment court judges o senator judges at nang sa ganun makapagbuo sila ng konklusyon at desisyon pagdating ng panahon. Sir, another question. Just a reaction lang from you. Kahapon po sinabi sa press ko ni Jose Castro na inaasahan nila sa impeachment trial next week ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue. At ang mahalaga ay lumabas ang katotohanan. Ano po yung reaksyon ng House Prosecution sa pahayag na ito? Sa inyong pananaw, paano ninyo masisiguro na mananatiling nakatuon ang pagliliti sa ebidensya at sa mga isyung nakasaad sa articles of impeachment? Tingin ko nakafocus naman ho yung prosecution panel sa una, ebidensya. No? Yan naman ho yung gawain nitong nakaraang mga linggo. Pangalawa, sa totoo lang ho, hanggat maaari naman po ay matapos na po ito. Kumbaga, the sooner that we are able to end and for the senator judges to be able to decide on the case, mas maigi para sa prosecution, tingin ko, para sa buong bayan, hindi ba? Para magkaroon na po ng resolusyon ito pong bagay na ito, which basically requires na hindi ho tayo pwedeng mag-delay, hindi ho tayo pwedeng makupot sa drama-drama. And I don't think it is the business of the prosecution panel to undertake drama in such a matter of high importance. All right. Haji? Good morning po, Kong Terry, Kong Ace. Doon po sa issue ng confidential funds, nabanggit ni Kong Terry kanina na naasahan nga po yung mga bukod dun sa mga names, no, na naibunyag sa acknowledgement receipts, pati yung pagsasauli po ng confidential funds. Tingin niyo po ba, kapag natalakay na tong confidential funds issue, mas magiging malinaw sa publiko kung ano po ba yung mga, kumbaga, kasi syempre sa mga nakalipas pong mga statements ng Office of the Vice President, halimbawa, kapag sila po ay nakakakuha ng unmodified opinion na rating mula sa COA, na kumbaga mas magiging malinaw na yun pong mga rating mula sa COA ay hindi naman talaga nagre-reflect sa usapin ng confidential funds ng OVP. Kasi parang ano po yun na-attribute po na wala naman pala talagang anomalya kasi may COA rating na ganito yung nakukuha yung OVP. Hindi, ang totoo naman po doon, pwede kong mag-exist yung pong unmodified opinion ng COA samantalang meron po silang hinaharap na notice of disallowance at finality on the question of confidential funds misuse. So, ibig sabihin,
wag ho nating linlangin yung bayan na just because meron kang unmodified opinion, clean slate na yung po nga isang particular po na opisina. Pwede hong magsabay, umiral ng magkasama yung pong bagay na yan. So, ibig sabihin, pinapasoli pa rin yung pong 448 million kahit po merong sinasabing unmodified opinion over the span of several years yung pong binabanggit nila. So, ibig sabihin, ang pinag-usapan lang naman sa unmodified opinion yung pag-present nung pong financial statements nung pong mga opisina ng pamahalaan. Ibig sabihin, hindi lang po special office yung OVP sa ganyan pong bagay. Maraming mga opisina sa buong burokrasya na nakakakuha ng unmodified opinion but at the same time, meron pong hinaharap na mga notices of disallowance, finality of decision po ng COA proper. So, great na meron pong unmodified opinion, pero tuloy pa rin po na may pinapasoling 448 million personal sa atin pong pangalawang Pangulo. Well, ang pinakamahalaga dito, bukod dun sa unmodified opinion and notice of the notice of disallowance, yung pinaka-final decision no ng ating COA. Kasi ito nagpapatunay lamang na may proseso na ginagawa ang Commission on Audit to arrive at a decision on an issue that is of national importance. Bakit? Pera ng taong bayan ito Kailangan patunayan kung ito ba'y nagamit sa tama. Now, siyempre ang opisina ay nagbigay ng kanilang justification. If COA finds the justification lacking, then it goes to the unmodified opinion. Now, if there is a semblance of finality, COA will issue a notice of disallowance. But there's still a way for the agency to submit an appeal until it becomes final. So again, ang pinaka-importante ay yung final. No, ano ba yung final? Sinasabi dun sa final na decision, itong mga period na ito na kung saan ginamit sa confidential funds, isoli nyo itong perang ito. Ito naman sa period na ito, na ginamit nyo rin dyan, isoli nyo ito. And there are still others coming, no, if I'm not mistaken. Marami pa siya marami pang ano. So again, ang what is really important na maintindihan din ng ating mga kababayan, hindi yung unmodified opinion, hindi yung notice of disallowance, kung ano ang final decision ng ating Commission on Audit. Doon natin tingnan. Okay. Last question na lang po. May survey po na lumabas sa social weather stations. Tumaas daw po ng 2 points from 29 to positive 31 ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Although the survey was conducted from June 20 to June 29, so prior po na magsimula yung impeachment trial ni VP Sara sa Senate. So ang question po, do you think after po na masimulan yung impeachment trial, narinig na po yung Article 4 o yung grave threats, magbabago po kaya yung satisfaction ng publiko sa performance ng Vice Presidente? Or in any way, makaka-apekto po ba yon sa rating ni VP considering na nag-umpisa na nga po yung trial? Well, una mo sa lahat, kailangan mo nating balikan yung ibig sabihin ng satisfaction ratings, no? Kasi mahirap na itali po yun doon sa impeachment proceedings. Kasi I think a basic question ho on satisfaction ratings ay ano ba ang pagtingin po ninyo sa gampanin ng atin pong pangalawang Pangulo over the course of this particular period. So, I don't think nakatali siya doon sa ongoing impeachment proceedings against her today. No? Kasi baka pagka mas pointed yung question, do you actually support the impeachment proceedings against the Vice President? Tingin ko, that is the proper question relating to the impeachment proceedings. No? Kasi basically, satisfaction ratings are performance ratings. So nakikita din naman ho natin yan. For example, the President had a better rating for this particular quarter. So tingin ko, mahirap na i-conflate yung pong satisfaction performance ratings on how the impeachment proceedings, not just at the level of the Senate, but also at the level of the House, is when it is being compared to the performance of the Vice President. But would you, sorry, kung trust po yung pag-uusapan, pwedeng bumaba?
We have to wait for that trust rating. Pero alam po niyo, there are surveys po kasi relating specifically to public support for the impeachment. So I think that would be the most relevant survey question and survey results. So kung meron po yun, kung tumaas man yun o bumaba, yun po yung may actual impact sa pinag-usapan ho natin on the Vice President and on the impeachment proceeding. Ako, dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Terry, no, na it would be interesting to note, no, in this survey na lumabas, na lahat po ng lahat po ng mga mga personalidad na kasama diyan sa survey na yun, ay tumaas po yung kanilang net satisfaction ratings. At itong ang ibig sabihin lamang nito para sa aking personal na opinion ay nakita ng taong bayan na itong mga personalidad na ito ay nagtatrabaho, no? Tatrabaho. And this is quite a good impression that they will leave to the Filipino people. Ngayon, it would also be interesting to see the results. Maybe after the issue of the impeachment has been asked, no? Kasi wala pa naman nagtatanong niya. Ang unang tanong kasi, interesado ba kayong makita o madinig ang impeachment? At 80% ang nagsabing oo. Diba? So, from that particular baseline, then we go, kung nakita na nila ito ngayon, yung after the first article na tapos, siguro it would be also interesting to see kung ano yung magiging resulta. Yan ang aabangan natin. Bernard, your follow-up? Good afternoon, Kongs. Yung rating kasi, may mga narrative ngayon yung mga trolls na ang taas ng rating ng next president namin eh. So bakit nyo ituloy yan, yung impeachment? Is that the reason para huwag na ituloy yung impeachment? Well, sa aking palagay, hindi dapat rason. Ang impeachment kasi ay proseso ng accountability eh. At mahalaga ito, kaya nga ito ay nakasaad sa ating saligang batas because hindi pwedeng ibig sabihin kung ikaw ang mataas na opisyal ng gobyerno, kapag ikaw ay gumawa ng mga paglabag sa batas, ay wala ka ng accountability dapat harapin. Kaya hindi dapat tinitingnan itong accountability dahil sa popularity, no? Hindi po ito popularity contest. This is a mechanism that the Constitution guarantees to ensure that the Filipino people will not be shortchanged if and when the officials, the highest official of the country violates certain laws. Ayun lang ang aking pananaw. Kong Terry. Una sa lahat, hindi po pwedeng magpagbanggain yung pong survey ratings doon po sa impeachment, katulad na binanggit ko na po kanina. Kasi ang sinusukat po sa survey ratings, satisfaction ratings, ay kung maayos ho ba yung service delivery ng atin pong pangalawang Pangulo. So, ibig sabihin, kung magaling ho ba, at I think, nagbigay naman ho siya ng ulat sa bayan, no, na talagang tumutulong ho sila sa iba't ibang mga sektor. Na ginagawa rin naman po ng iba't ibang mga ahensya po ng pamahalaan. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi siya pwedeng sukatin ng Senate Impeachment Court patungkol doon sa mga paglabag ng konstitusyon at mga betrayal of public trust, no, na ginawa po ng ating Pangulo in the past. No? So, congratulations dahil mataas po yung kanyang satisfaction ratings, pero tuloy pa rin po yung impeachment proceedings laban po sa pangalang Pangulo dahil ang pagpapanagot sa kanya ay mas mabigat na usapin kaysa sa kahit ano pa. All right, siguro. Follow up. Before that, Bernard, let us first recognize our the member of the prosecution panel and also acting as a spokesperson for the prosecution team, Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. Hello. If I could just also add a quick answer to that. Sabi nga ho ni Kong is, no, this is not a popularity contest. It's a constitutional accountability mechanism. Ano? And it would be good to remember what happened during the impeachment trial of the late CJ Corona. No? Matatandaan ho natin, at the start, hindi ho mataas, no, yung suporta ng publiko dun sa impeachment proceedings. But when they started to see the evidence, no, that were presented in the course of the proceedings,
the tides change. Kaya nga ho lagi naming hinihingi, no? Wag ho nating pangunahan itong proseso na to. Pinapakiusapan ho natin yung mga kababayan natin, no, na subaybayan natin ng mabuti itong impeachment proceedings. Pakinggan at suriin natin lahat ng ebidensya, no? At kung siguro magkakaroon ho ng mga survey tungkol sa bagay na to, it's very premature to do it at this time. Gawin ho natin yan, no? Kapag narinig na ng taong bayan ang malakas na ebidensya. To be fair, hindi lang ng prosecution, pati ng kabilang panig, pag nandiyan yung ebidensya, then let's hear their opinion about it. Yun lang ho. A follow-up. Despite this culpable violation of Constitution, betrayal of public trust, corruption, bakit mataas pa rin na rating ni VP Sara? Saan galing? Sa tingin nyo? Anong basa niya? Mahirap sagutin yun kasi I think kung alam natin kung ano yung tanong dun sa survey, siguro more or less magkakaroon tayo ng picture kung ano yung posibleng dahilan, no, kung bakit, no. But gaya nga ng sinabi ng aking mga kasama dito at sinabi natin, hindi importante sa ngayon na kung sino yung popular, no? Dahil nga hindi nga po ito popularity contest o beauty pageant. Ang ating importanteng makita at mabigyan ng pansin ang paglalatag ng ebidensya. Dapat madinig, maintindihan ng ating mga kababayan nang sa ganun, magkaroon sila ng sariling konklusyon o opinion dito sa usapin ng impeachment. Dahil from the impeachment process mismo, ito'y masalimuot na proseso. Napakahirap din maintindihan ito. No? Kaya nga, isa sa mga pamamaraan para ito'y maintindihan ng ating mga kababayan ay mailatag natin ang ebidensya. At dyan mismo, siguro, that will already help the people to come up with conclusions or opinions on the issue. Any other follow-up, Bernard? Meron pa. Think ko okay na yun. We can move on to the next question. All right, go ahead. Hi, Congress. Good morning po. Isaiah from Billionaire Abante. Regarding naman po sa mga magaganap next week, yun nga po yung pagbubukas na po ng talakayan regarding sa confidential funds. Based sa pre-trial order, ito po yung inaasahan natin na pinakamahaba kasi 31 trial dates. Ano pong mga expectations? Bakit po ganun siya katagal o magiging ganun siya kahaba? Pwede ba rin ba siya magiging mas kabilis nung grave threats na nagbawas po tayo ng mga witnesses? Yes, una-una, bakit ganun siya katagal? No? Dahil napakadaming dokumento na involved dito. No? Tulad ho na nang nasabi kanina ni Kong Terry, ang pinag-uusapan na confidential funds dito sa dalawang departamento ho siya, so opisina ng gobyerno, Office of the Vice President and sa DepEd, no? And then madami ho tayong mga witnesses na kailangang marinig ang kanilang testimonya para mapaliwanag yung buong proseso, para makita ho natin, no, from the time that they asked for cash advances, no, para dito yung saan ba ginamit talaga ito, ano yung nangyaring liquidation efforts nila sa COA, ano ang naging mga findings nila sa COA, no, hanggang doon sa umabot na doon sa pinaliwanag kanina nila Kong Terry, Kong Ace, nagkaroon ng mga findings, no, na pinapasoli, itong amounts na ito dahil hindi napatunayan na nagamit ito doon sa allowed na purposes, So as to can we find a way to abbreviate the proceedings, we will also try to do that, no, tulad ho nung ginawa ng team for grave threats, no, basta ho na patunayan na ng mga naiupo ng testigo yung mga importanteng bagay, no, para ma-prove itong charge ng confidential funds. Hindi pwede na din ho nating ipagpaliban na or altogether waive already, no, yung presentation of other witnesses. You will remember we waived presentation of I think 6 witnesses in the grave threats. Ganon din naman ho yung plano natin dito, no? If there are witnesses that could be dispensed with, we'll also try to do that. Again, cognizant naman ho tayo, no, dun sa
sentimiento ng impeachment court and mga kababayan natin, ayaw nating magtagal to pare-pareho. Oh, but tulad ho ng sinasabi namin, we'll also ask for some patience from everyone, di ba? Dahil gusto nating mabilis, pero ang pinaka-importante, more than dun sa mabilis, yung mailatag natin ng mabuti, yung ebidensya. Para ho kapag darating na yung panahon, para humatol na, nakabase siya sa buong ebidensya na importante at relevant and material dito. Baka sila Kong Terry po and Kong Ace may sagot. Hindi, katulad ng binanggit kanina, nakabatay naman po yun doon sa pagtakbo ng day-to-day na paglilitis po natin. Ano? So, ibig sabihin, kung masapatan na po yung confidential funds misuse team, doon po sa naging takbo at latag po ng ebidensya, tingin ko mas kaya pa ho nating mapabawas. No? Yung pong bilang po ng mga testigo. Pero syempre, kung kailangan ho itakbo yung entire length ng pong presentation of evidence with the entirety of the witnesses, then that is something that we would also do. No? So, antayin na lang ho natin siguro yung pong pagtakbo nito pong bahagi po na ito ng paglilitis. Well, gaya ng sinabi ni Attorney Tolosa at saka ni Congressman Terry, kapag supisyente na no, yung naipakita na ebidensya and nakapagbigay na ito ng lakas at tibay dun sa kaso o dun sa article na yon, then perhaps the prosecution panel may consider shortening it or expediting it by what? One, perhaps withdrawing some of the witnesses that are listed in the pre-trial brief. No? Number two, siguro kapag maganda yung pagkakalatag ng testimonya ng mga witnesses na yon at nakuha na ho natin yung meat o yung laman mismo ay sufficient, then perhaps nasa yung nagde-direct, siguro medyo pwede nang bawas-bawasan ng konti yung pagtatanong, di ba? If you notice this past 5 days, wala naman sa direct examination ang mahaba eh. 'Di ba? And kaya nga siguro dapat tanungin din natin kung meron ba silang ding paraan paiksiin without sacrificing of course yung katotohanan at saka yung due process. Alright. Thank you po. Last question ko na lang po yung regarding pa rin sa Confi Funds. Posible pa rin po ba na isa sa mga una nating iharap si Ramil Madriaga? Though nung humarap na po siya ng House Committee hearing na sinabi po niya yung 125 million na gastos lang in 1 day. Can we say na siya pa rin, siya ang star witness natin for confidential funds? Wala naman hong tinatakda ng star witness sa kahit ano pong articles no of impeachment. We will decide as we go along the trial kasi very important ho mailatag muna yung pong mga dokumento on confidential funds misuse. No? So, yung pong mga PSA report, yung pong mga acknowledgement receipts no involving Mary Grace Piatos. No? And then, we will decide kung sino pa ho yung mga dagdag na mga witnesses. Nakalagay naman ho si Ramil Madriaga doon po sa listahan ng mga witnesses. So, we will ask for the subpoena as soon as we get to that point. And as to identity of the first witnesses that will be presenting no, in connection with the confidential funds, we've already informed the court no, about this. So, ang nasabi ho natin dyan, ang una, House of Representatives Legislative Archives and Museum Management Service Director, tapos ho niyan, 2 bank managers ho, ng Land Bank of the Philippines. Alright, thank you po. Alright, Red, your turn. Good morning po. Last ko na po to. Dahil lilipat na ako ng beats. First off, Attorney Tolosa, bakit po, kasi po may mga nagsasabi po na kaya daw po winidraw si Attorney Zuleika Lopez and si Captain Bello ay baka daw maging more damaging pa daw to sa prosecution than sa defense na
baka mabaliktad pa yung narrative nung pagkakakulong or yung pagkakadetain kay Attorney Lopez. So, what do you think po doon sa narrative na parang iniiwasan po ng prosecution na mabaliktad pa yung narrative na na-establish na po ng dalawang NBI witnesses po natin? Tulad ho dun sa pinaliwanag during the previous hearings and even the previous press conferences, maliwanag yung rason bakit hindi na kailangan pang ipresenta itong dalawang witnesses na to. Ang purpose ng presentation nila dapat is to help authenticate the video. Pangalawa, yung to testify regarding the surrounding circumstances when the threats were made. Pero dun sa video, tulad ho ng nasabi din ho kanina, napakaliwanag na wala nang issue sa authenticity. Ginamit nilang sariling video which proves they conceded its authenticity. At mas mahalaga dun, mismong mga abogado na ng respondent, inamin na ginawa itong threats na ito. In response to the questions propounded by the senators. So wala nang question kung sinabi ba nila ng Vice Presidente itong pag-amin na meron na siyang kasunduan sa isang mamamatay tao na patay ng Presidente. So that's the first, yung doon sa authenticity. Second, yung circumstances surrounding the detention. Sinabi ni Attorney Lotoc na nakita na nila itong kasunduan na patay ng Presidente, hindi ito nag-ugat dun sa detention ni Attorney Lopez. Sinabi niya, napakaliwanag, nung tinanong siya, during that interview, sinabi niya, meron na akong nakausap, ang hiningi niya dun sa tao na yon, patay ng Presidente, First Lady, then Speaker of the House. Sinabi niya, at pumayag na siya. At binigyan pa niya ng instructions paano gawin to. Be relentless, huwag kang titigil hanggat di mo napatay. Sa makatuwid, sabi nga ni Attorney Lotoc, maliwanag, bago pa nangyari detention, may kasunduan ng patayin. So, sabi niya, maliwanag na hindi ang detention ang cause nitong kasunduan na to. Yung detention, yun lang ang pagkakataon kung kailan inanunsyo sa buong publiko na meron ng kasundo ang patayin. Since hindi naman ito yung cause nitong assassination plot na ito, hindi na namin kailangan pang mag-dwell ng matagal pa sa issue ng about detention dahil nga maliwanag na hindi naman yan ang naging rason kung bakit ginawa yun. Just to answer before the next question, this is not a battle of narratives. This is a battle of evidence. Kasi ang only relevant narrative here is basically the truth, At nothing precludes the defense from actually presenting Ms. Lopez when it is their turn to present the evidence, hindi ba? So, she can have her time. Pagka ho yung pong depensa, yung pong magpipisinta na po ng ebidensya. And I think Attorney Tolosa had made it already plain na sapat-sapat na ho yung pong testimonya ni Mr. Kalilong, ni Mr. Lotoc para ipakita po yung pong pagpapatotoo ng pong pagbabanta ng pangalang Pangulo sa Pangulo at sa kanya pong pamilya. Follow-up lang po. Kasi yun nga po, parang na-mention po yata ni Attorney Lotoc na he mentioned na wala naman, na hindi po nila nalaman kung sino yung assassin. Is that material po ba doon sa prosecution na wala kaming nakitang assassin or wala kaming investigahan or hindi namin nakita yung assassin mismo? Parang yun yung pagkakaano niya. So, do you think po ba it's an important narrative po ba na overlook ng prosecution or is that material po ba? To answer the question, again, on threats, hindi humalaga na meron pong contracting of an assassin. Yung pong pinapanagot po nito, yung pong pagbabanta mismo, and that has been established, authenticated by Attorney Lotoc and Agent Kalinong. So, yun lang po yung mahalaga ron. Ang binabanggit lang naman po ni Attorney Lotoc, as far as he is concerned, doon po sa Cybercrime Division, he does not have information whether or not meron po talagang person contracted to kill the Vice President. So, but
in the next week naman po, Attorney Matibag will be presented as NBI Director. So, baka pwede mong maitanong doon kung if he has in fact information on whether or not there has been a contract to kill the president. No? So, yun po yung malalaman pa ho natin with some finality pag sinalang po siguro si Attorney Matibag kasi yung pong limitation ni Attorney Lotok ay sa trabaho lang po niya bilang Cybercrime Division Chief. Dun sa tanong meron bang assassin, no? Bukod dun sa liwanag, I mean, importanteng paliwanag ni Kong Terry na muna, let's be accurate, no? Walang statement to that effect na as if the NBI never found any information about this assassin, no? Sinasabi nga niya, lagi niyang tinuturo, it's the intelligence service. So, kaya nga hintayin natin yung next na witness namin. But pangalawa, dun sa question, meron bang assassin o wala? Ang liwanag na ng sagot dyan, Red, no? Meron. Anong basehan natin? Yung mismong pag-amin ng Vice Presidente na meron siyang kinausap na isang mamatay tao at nagkaroon siya ng agreement sa taong ito. No? Again, na-emphasize to ilang beses during the hearing. This is an admission against interest. No? Hence, isa yan sa pinakamatibay na pruweba under the rules on evidence. Pangalawa, maganda ho yung paalalang binigay ni Senator Judge Tito Soto, no? Na sinabi niya, huwag nating kalimutan, ang pinag-uusapan dito, hindi grave threats as a criminal action, no? Dahil yan, pinag-uusapan yan sa mga hukuman, no? Sa West. Ang pinag-uusapan dito, yung ginawa ba ng Vice Presidente na magkaroon siya ng kasunduan sa isang mamamatay tao na patay ng presidente, yan ba ay isang pagtataksil sa tiwala ng bayan? Yan ba ay seryosong paglabag sa konstitusyon? At the end of the day, yan ba ay pinapakita ba na hindi na siya karapat-dapat na manatili sa pwesto bilang Vice Presidente? No? Dahil yan o yung mga pinag-uusapan dito sa impeachment proceedings. Asa lang po on my end. Pero ito medyo hindi na to related sa impeachment kasi may nabalita nga po na isang delivery rider na nasaksak at napatay. I think this is related kay Kong Terry and kay former Kong Robert Ace Barbers. May isang delivery rider na nasaksak at napatay ng isang repeat offender daw. Ang sabi trip lang daw niya yung pagkakasaksak doon sa rider. Yung rider may 3-year-old na anak na may autism daw. This case has stirred public opinion about the resumption ng kamay na bakal na governance. Maraming nagsasabi na hindi daw it's an example daw to of the current situation sa crime na nangyayari sa Pilipinas na what I'm seeing right now is namimiss sila yung Duterte style of governance. Your comments po. Nagulat ako dun sa sinabi mo. Anyway, kinalulungkot natin ang nangyari doon sa ating rider, no? At tayo po ay nakikiramay sa kanyang pamilya. Pangalawa, itong pangyayaring ito na sinasabi nga ay trip lang. Of course, kinukundina natin 'yan, no? Hindi naman ito dapat mangyari, no? Pero gaya ng sinabi mo, Red, na ito ay repeat offender. Ang ibig sabihin lang nito, itong taong ito talagang may criminal na tendency. At hindi dahil sa administrasyon ni Juan, ni Pedro, ang dahilan kung bakit siya nanaksak. Siya ay repeat offender, siya ay isang kriminal, at dapat siya ay pinaparusahan sa ilalim ng ating batas. Now, kung sinasabi nating namimiss ba natin yung bawat kanto may patay? Yung ba ang gusto nating nakikita araw-araw? Yan ba ang ehemplo ng isang tinatawag na kamay na bakal? Yung kaliwat kanan may nakikita kang tumutumba, may namamatay, at sinasabing nanlaban, at sinasabing droga ang dahilan? I guess,
hindi yun yung dapat nating tinitingnan, no? Ang importante dito, yan ba ay mapapanagot sa batas? Kung siya ay nahuli at siya ay at merong ebidensya, dapat siyang managot. No? Dapat yan ikulong. Kung maaari nga mabulok sa kulungan, mas maganda, no? Dahil sa kanyang ginawa, hindi niya isinaalang-alang yung pamilya nitong rider na ito, no? Kung sasabihin niyang yan ay trip-trip lang, mas magandang mag-trip ka sa bilibid, no? Doon mo tingnan kung yung pagiging kriminal mo dapat ba doon sa loob ng bilibid. Again, no, let me say and emphasize na hindi ho ito usapin ng administrasyon. Ito ay usapin ng tendency nitong taong ito na maging na isang kriminal, no? So, 'yun ang sagot ko dun sa tanong mo. Anything to add, Kong Terry? Nahirapan lang ako intindihin yung return to a Duterte style governance, no? Kasi what do we actually mean by that? A return of extrajudicial killings? Yun po ba? Parang that is something that is unacceptable kasi the question on extrajudicial killings is still being litigated at The Hague today. Hindi ba? At okay siguro yun as a Facebook post, no, na parang ubusin lahat yan. Pero we will go back to the most basic point. If it comes to your doorstep, inosente yung kapatid mo, asawa mo, mahal mo sa buhay, subjected to extrajudicial killings. We just have to go back to Kian de los Santos. Hindi ba? Is that the governance that we actually want? Lives lost. Hindi ba? Childhoods lost. Tingin ko, that is something that is cute on a Facebook post. Pero in real terms, parang I don't think that is a life that we would want to see again. Can I add something quickly? Siguro dahil dito sa mga ganitong karahasan, mas lalong importante na dapat tayo as a nation, as a society, pakita natin na we reject that, no? Na hindi katanggap-tanggap sa atin ang mga pag-uugali ng karahasan, ng pagmumura, no? Nang walang habas sa mga hindi lang kahit sa kaninong tao, but all the more dun sa head of state natin, sa presidente natin, no? At pagtangkaan ng buhay niya at again, no? Anunsyo pa natin sa buong mundo na meron ka ng napakaliwanag, no, na agreement, kasunduan sa isang mamatay tao na patay ng presidente. Dapat all the more, no, pakita natin, hindi yan acceptable sa atin, yung ganyang klase. Alright. Thank you, Red. Tina, return. Patanong lang po. Bakit daw po hindi kinuha si former NBI Director Santiago as a witness of the prosecution in the articles on grave threats when he was the NBI Director when the VP had her online press con and he is listed as a witness of the defense? Ang totoo naman ho, pwede ho siya sanang i-consider na witness ng prosecution. Pero yung po kasi talagang merong most direct participation po dito sa investigasyon on threats was Agent Kalilong and Attorney Lotok, no? So, tingin ko sila naman yung pinakamahalaga. And syempre, as NBI Director, meron siyang general oversight over all of the activities, which is something that Director Matibag can actually undertake as well. Kasi our understanding, nung pong nagkaroon po ng palitan, lahat po ng reporting, not just on the threats, no, kundi the entirety of the bureaucracy of NBI had been transferred to Attorney Matibag completely. No? So, there's no reason for that. It's really na yung pinaka may direct contact naman po talaga on the threats matter would be the rank and file agents, yung pong division chief, no? At ngayon nga syempre kung ano ho yung continuing updates, no, on the threats in general, it is something that Attorney Matibag can actually undertake.
As you've pointed out, it's the defense who listed him as one of their witnesses. And of course, they're free to do so when it's their turn to present evidence. Kaya nga ho, sa ngayon, hintayin ho natin yung magiging mahalagang testimonya ni NBI Director Melvin Matibag. At masasagot ho yan, yung katanungan, bakit siya yung pinili naming paupuin as testigo. Alright, thank you, Tina. Follow up. Pwede follow up lang po. Kasi recently meron pong statement po itong si Director Santiago na yun nga raw pong Operation Romanov, yung plot daw po supposedly to eliminate the Marcos family and not the Vice President. So, hindi po kaya maganda rin na naisa lang siya doon or yun nga, o doon po talaga tayo napunta sa pag tukoy kay Matibag na po. Continuing, Director. Well, gaya rin ng pagkakaintindi ko doon sa unang video na kung saan yung si Mayor Baste ang nagsasalita. Pagkakaintindi ko, ito ay isang parang pahiwatig, no, sa ating Pangulo na posibleng mangyari yung sinasabing Romanov tragedy at saka Mussolini tragedy, no? Kung hindi daw babaguhin yung kanyang direksyon na tinatahak. So I guess I subscribe to the logic presented by Director Santiago in saying that this is actually a threat, no, to the first family. Russell, your turn. Morning, sirs. Kahapon po may nabanggit po si Representative Joel Chua on the possibility of waiving an article or two if necessary. What is your take on that? Well, ganun pa rin naman po yung tactics, no? Na pwede yung i-undertake ng prosecution. Pagka naman ho, tingin ho namin ay sapat-sapat na ho yung mga naunang nailatag na mga articles to secure a favorable result, no? Dito po sa impeachment proceedings po natin. So, I think that is still on the table. As to what it will be, syempre, we will have to decide when we get to that point. Pero, yung confidential funds issue, syempre, kasado na ho yun. Dahil we will be subpoenaing witnesses already for next week. We have to decide when we get to that point. So, kung maganda ho yung pagkalatag ng ebidensya, then these things will be discussed again at that point. Yung article na hawak niyo po, willing po kayong i-drop if ever po maayos yung pagkakalatag sa confi funds misused. Tingnan ho natin. Hindi naman ho tayo nagsasara. But I think we have to be very clear na yung pong unexplained wealth, yung beating heart nito pong impeachment trial kasi ang pinag-usapan ho talaga natin dito, yung pong mga bagong mga ebidensya, no, na marami ho doon hindi pa nailatag doon sa House Justice Committee proceedings, and I'm quite certain interesado din po yung mga kababayan po natin na malaman po yung katotohanan sa likod po nito. So, we will decide when we reach that point. How confident are you po, sirs, na matatapos po natin yung process ng impeachment trial and no eventualities will cut short the process? Well, tingin ko naman magtutuloy-tuloy po ito within the period that had been granted by the Senate Impeachment Court. Pero katulad ng nakita na ho natin, I think halos isang buwan ng trial dates, no, yung pong naitabi dito po sa pagbabawas po ng witnesses. So, hopefully, pagka naman ho, masapatan ho kami doon sa mga unang ipipresenta pong witnesses, baka mabawasan. Actually, yung confidential funds misuse po, yung pinakamaraming trial dates hindi ba? So, if we are able to cut it short, to be able to move on to the next, I think that is something that we would want to see as well. Vivian? Question. Tama po ba sabihin na, well, as you mentioned na beating heart, itong alleged unexplained wealth na article, tama ba sabihin na off the table yung pag-waive sa presentation nitong article na to? Just to follow the logic of what Congressman Joel said, no? So, yung waiving of articles in the future will be discussed when we reach that point, no? So, syempre, kung tingin naman ho namin
okay na kami at confidential funds and we really would want to abbreviate the process, then waiving even that will still be on the table, hindi ba? Okay. Opo, mag-off topic lang po ako regarding po sa legislative work. Meron po bang any adjustments on your part since more than a week na lang po magsisimula or mag-open na po yung second regular session ng 20th Congress? At kasabay nitong impeachment trial. Ang totoo naman ho, kailangan hong hatiin ng mga House prosecutors yung trabaho nila bilang House prosecutor, bilang legislator, at bilang merong mga constituencies, no? At mga sektor. So, yung pong 7 araw sa linggo ay hahatiin po talaga namin. Tuloy naman ho yung bills filings at 16 naman po kami sa panel. So, pagbalik po ng Kongreso, doon sa legislative work po namin, so kung meron po mga committee hearings na kailangan pong puntahan dahil meron po kaming bills or meron po kaming mga sinusupport na mga usapin, syempre maghahatian na lang po kami ng trabaho doon sa bagay po na yan. Kasi halimbawa, doon naman sa confidential funds misuse, hindi naman ho ganun kalaki yung team. So yung mga hindi ho deployed for that particular article can basically focus on much of their constituent and legislative work. No? So, tingin ko, yun naman po yung, this is the work that we had took upon ourselves, no, but it is something that we would want to be able to deliver on in the best manner that we can. Okay po. More than a week before the State of the Nation address of the President, you have always highlighted that the impeachment trial is a constitutional mechanism to uphold accountability and rule of law. Would you consider the impeachment trial commencement an accomplishment under the PBBM administration, especially that since 19 Congress ay pinopursue ng House of Representatives ang impeachment against the Vice President? I wouldn't say that it is the president's accomplishment kasi impeachment proceedings are entirely a legislative matter, no? Within the legislature matter po ito. So it is something undertaken by Congress, it is something undertaken by the Senate, no? So hindi naman ho kasali yung pong pangulo dito po sa bagay na ito. I think from the House's perspective, tingin ko malaking bagay po ito, no? Pero I'm not quite certain whether or not it is something that the president should take on as a part of his State of the Nation address because it is an entirely a legislature matter. I cannot speak for the president, but I can speak for the House. I think the 257 House members that supported the impeachment really would want to seal this particular action as a major flagship action of the House of Representatives for accountability. All right. Speaking of accomplishment, I think we have accomplished much for today. But before we end, we will give our guests the chance for their parting word if they so desire. Katulad nung nakaraan, makita-kita na lang ho tayo sa Lunes dahil makikita pa rin ho tayo sa Lunes sa susunod pong linggo. Antabayanan po natin yung pong mga updates po sa paglilitis ng atin pong pangalawang Pangulo. Ako'y mananawagan sa ating mga kababayan na subaybayan niyo po itong impeachment o itong paglilitis na ito dahil napakahalaga. Hindi dahil sa kung sinong politiko ang napapaloob dito, kundi napakahalaga ho ito sa ating mga mamamayang, ordinaryong mamamayang Pilipino. Baka itong prosesong ito ay isang proseso na dapat naiintindihan natin at ito ay may kaugnayan no sa ating araw-araw na pamumuhay. And by watching the trial, may iwasan po natin yung pagkalat ng fake news. Alam niyo po, ngayon umpisa yung mga fake news, ang dami hong kumakalat, no? Kanya-kanyang naratibo, kanya-kanyang opinion. Now, second, kung meron po tayong mga surveys, no, tungkol sa trust ratings, siguro mas maganda rin magkaroon din tayo ng
survey sa performance naman, no? Tingnan natin, sino ba sa ating mga lingkod bayan na nagtatrabaho? Mahalaga yan dahil nakikita ng taong bayan kung sino po yung kanilang sinisweldohan na gumagawa ng kanilang trabaho. So that's just the message. And just a short one. No? Again, inanyayahan ho natin lahat ng mga kababayan natin na subaybayan to. Pati ho, yung hearing sa Lunes, kahit wala hong uupo ho dyan na testigo, napaka-importante pa rin ho nung magiging usapin at pagpapasya ng gagawin ng impeachment court, paukol dun sa BIR documents, AMLAC, and bank records. Ano ho? Dahil dito, again, this is an important constitutional mechanism to ensure an exact accountability. No? So, para ho makita natin ang buong katotohanan, no, paukol dun sa kayamanan ng Vice Presidente, napakahalaga ho na itong mga dokumento ito ay makita at masuri nating lahat ng impeachment court, pati ng ating mga kababayan. Yun lamang ho. Salamat. On that note, maraming salamat po sa ating mga guests for today, former Congressman X. Barbers, Representative Terry Ridon, and Attorney J. Tolosa, sa inyong mga kapatid sa media at sa ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay sa ating mga talakayan. Magandang tanghali sa ating lahat.